Ang pelikula ay nagsisimula sa Paris noong 1968, kung saan may malalaking protesta ng mga estudyante laban sa gobyerno. Si Matthew, isang Amerikanong binata, ay naroon upang mag-aral ng Pranses, ngunit nakakaramdam siya ng kalungkutan at naglalakad mag-isa. Isang araw, nakilala niya si Isabel. Sinabi ni Isabel na nakita na niya si Matthew at tinanong kung bakit lagi siyang mag-isa. Ipinaliwanag ni Matthew na bago siya sa Paris at wala pa siyang mga kaibigan. Nais ni Isabel na tumulong, kaya ipinakilala niya si Matthew sa kanyang kapatid na si Theo. Sila ay kambal at pareho silang mahilig sa pelikula kaya't naging magkaibigan silang tatlo. Dumating ang mga pulis na naging sanhi ng pagtakbo ng lahat. Habang naglalakad pa uwi, masaya si Matthew na nakahanap siya ng mga kaibigan kay Isabel at Theo. Nagbahaginan sila ng pagkain na nagpalalim ng kanilang samahan. Sa hotel, sumulat si Matthew sa kanyang ina tungkol sa kanyang mga bagong kaibigan. Kinabukasan, inanyayahan ni Theo si Matthew sa hapunan sa kanilang magarang tahanan. Nakilala ni Matthew ang ina ni Theo at ang ama ni Isabel, isang sikat na manunulat. Habang naghahapunan, nagbigay ng talumpati ang ama ni Isabel tungkol sa panitikan, ngunit naabala si Matthew sa lighter ni Isabel. Naiinis dito ang ama ni Isabel, ngunit mahusay na binago ni Matthew ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagpansin kung paano tumutugma ang lighter sa dekorasyon ng kwarto. Humingi siya ng paumanhin at sinabi niyang napapansin niya kung paano konektado ang lahat ng bagay. Humanga ang ama ni Isabel at nasabi na sana'y maging tulad ni Matthew si Theo. May tensyon sa pagitan ni Theo at ng kanyang ama. Hilig ni Theo ang politika at protesta, habang pinahahalagahan ng kanyang ama ang kapayapaan. Nagre-resulta ito sa isang pagtatalo sa hapunan na napakalma naman ng ina ni Theo. Kinaumagahan, aalis sina Theo at Isabel para sa isang work trip kaya inimbitahan nila si Matthew na manatili sa kanilang bahay. Ipinakita ni Theo kay Matthew ang kanyang kwarto bago sila umalis. Nang gabing iyon, habang papabalik sa kwarto mula sa banyo, nakita ni Matthew na bukas ang pinto ni Theo. Nakita niyang natutulog na walang tapal-odo sina Theo at Isabel. Naging kakaiba at awkward iyon para kay Matthew kaya bumalik siya sa kwarto at sinubukang matulog. Kinabukasan, umalis ang mga magulang ni Theo para sa sarili nilang biyahe. Gin-icing ni Isabel si Matthew at nahihiya si Matthew na makita siya na naka-underwear lang. Sinabihan siya ni Isabel na bumangon ng maaga at habang nagsisipilyo si Matthew, sinimulang hawakan ni Isabel ang kanyang mga labi. Namula ang labi ni Matthew na labis na nagustuhan ni Isabel, kaya't naglagay siya ng lipstick sa labi nito. Hindi komportable si Matthew matapos masaksihan sina Theo at Isabel, kaya't sinubukan niyang umalis ngunit pinigilan siya ni Theo. Nagtangal ng tapal-odo si Theo at naligo sa harap ni Matthew na lalo pang nagpa-awkward sa kanya. Ipinilit ni Theo na manatili si Matthew sa kanila sa loob ng isang buwan habang wala ang kanilang mga magulang, sinasabing gusto niyang makilala pa si Matthew. Nag-aalangan si Matthew ngunit siniguro ni Isabel na siya ang nagmungkahi nito. Simula noon, nanatili si Matthew kasama nila. Isang araw, nagkaroon sila ng pagtatalo tungkol kay Charlie Chaplin, ngunit napakalma ni Isabel ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagsuhestyon na maglaro ng acting game. Madalas maglaro sina Theo at Isabel ng ganitong laro kung saan gaganap sila ng eksena mula sa mga lumang pelikula at huhulaan ng isa ang pelikula. Kapag nabigo, may katumbas na dare. Ngayong, ginaya ni Isabel ang eksena mula sa isang napakalumang pelikula ngunit nasurpresa siya nang tama itong mahulaan ni Matthew. Humanga sina Theo at Isabel sa kaalaman ni Matthew at inamin nilang matagal na silang naghahanap ng kaibigan na makakalaro nila. Ibinahagi nila kay Matthew ang kanilang pantasya mula sa isang eksena ng lumang pelikula kung saan tatlong kaibigan ang nagtutunggali sa isang art gallery. Nagpasya silang subukan itong buhayin. Nag-aalala si Matthew na madeport kapag nahuli, ngunit pumayag din siya kalaunan. Sama-sama sila nagtagumpay at nabasag ang dating record. Pauwi na, inabutan sila ng malakas na ulan kaya't nabasa silang lahat. Dinala ni Theo si Matthew sa kanyang kwarto at binigyan ng tuyong damit, sabay nagsimulang magpalit din ng kanyang mga damit sa harap ni Matthew. Nang kumuha si Matthew ng inumin, nakakita siya ng mga larawan sa cabinet ni Theo. Kinuha ni Matthew ang larawan ni Isabel at itinago ito sa kanyang underwear. Bumalik si Theo na may dalang inumin, sumali si Isabel, at sinimulan ang paborito nilang laro. Ginaya ni Isabel ang eksena mula sa isang lumang pelikula at kapag hindi ito mahulaan ni Theo, may dare na kailangan niyang gawin. Dito, hinamon ni Isabel si Theo na magtangal ng tapal-odo sa harap ng lahat. Pagkatapos makita ang larawan, ginawa niya ito ng walang pagtatalo. Maya-maya, nagpunta sina Theo at Matthew sa ospital. Naguguluhan si Matthew at sinabi niya, ang mga kapatid kong babae ay hindi kailanman hihilingin sa akin na gawin ang ganyan. Nakita ko kayong dalawa na natutulog na walang tapal-odo.
Ano ang nangyayari? Ipinaliwanag ni Theo na sila ay kambal na konektado simula pagkapanganak, magkaibang katawan ngunit iisang isipan. Hindi sila mabubuhay nang walang isa't isa. Nagsimula ulit silang maglaro ng kanilang laro, at sa pagkakataong ito, hinamon ni Theo sina Matthew at Isabel na gumawa ng isang bagay na sa harap niya. Pumayag si Isabel at sinimulang tanggalin ang kanyang selyado, pero tumanggi si Matthew. Sa kalaunan, napilit din ni Isabel si Matthew at sumang-ayon siya. Natagpuan ang larawan ni Isabel sa loob ng kanyang selyado, at pareho silang nagtawanan. Naging intimate ang dalawa sa harap ni Theo, at nagsimulang magluto si Theo. Dito rin nakita na wala pang karanasang intimate si Isabel, na nangangahulugang natutulog lang silang magkasama ni Theo. Tinanong ni Matthew si Isabel, ano ang gagawin mo kung malaman ng mga magulang mo ang tungkol sa inyo ni Theo? Sagot ni Isabel, hindi mangyayari yun, at kung mangyari man, tatapusin ko ang sarili ko. Malinaw na ayaw niyang malaman ng kanyang mga magulang ang relasyon nila ni Theo dahil alam niyang hindi ito matatanggap ng lipunan, at mahal na mahal nila ang kanilang mga magulang. Nagkaroon ng pagtatalo sina Theo at Matthew tungkol sa digmaan sa Vietnam. Galit na galit si Theo dahil tinapos ng mga sundalong Amerikano ang mga tao, kabilang ang mga bata, at sinusunog ang mga bukirin. Sinisisi niya ang lahat ng Amerikano dahil dito. Ipinaliwanag ni Matthew na ang presidente ng Amerika ang nag-utos na pumasok sila sa digmaan, at kung tatanggi sila, makukulong sila. Marami sa mga kaibigan ni Matthew ang nakikipaglaban sa digmaan, at maswerte siyang nakatakas sa unibersidad na ito. Hindi naniniwala si Matthew sa karahasan at sa halip, iniisip niyang maaaring magprotesta ng mapayapa laban sa digmaan. Pinatigil ni Isabel ang kanilang pagtatalo at tinanong si Matthew, kung sinasabi mong mahal mo kami pareho, kaya mo bang patunayan ito? Tinanong ni Matthew, anong klaseng patunay ang gusto mo? Pagkatapos, naglaro sina Theo at Isabel ng isang laro kung saan ginupitan nila si Matthew doon sa ibaba. Nagalit si Matthew at pinatigil sila. Sinabi niya, mga matatanda na kayo, pero ang isipan niyo'y parang bata pa rin. Natutulog at naliligo kayong magkasama na parang mga bata. Tinanong niya si Isabel kung nakipag-date na ba ito sa ibang lalaki. Sagot ni Isabel, hindi pa, at tanging si Theo lang ang nakasama niya. Nag-aya si Matthew kay Isabel na mag-date. Nag-dinner sila at nanood ng sine. Pag-uwi nila, nakita ni Matthew si Theo sa kwarto kasama ang isang babae at magkasama silang intimate. Nagalit si Isabel nang marinig ang boses ni Matthew dahil nagselos siya at pinilit si Matthew na umalis ng kwarto. Kinabukasan, muling nag-away sina Theo at Matthew. Nagbigay ng talumpati si Theo tungkol sa revolusyon ngunit sabi ni Matthew, nagsasalita ka lang, pero hindi ka naman sama-sama sa protesta. Madaling magsalita pero kailangan mong kumilos, lumabas at makilahok. Pumasok si Isabel at dinala sila sa sala. Ipinakita niya sa kanila ang isang tent na ginawa niya noong bata pa siya kung saan natutulog siya dati. Natulog silang tatlo sa tent. Kinabukasan, dumating ang mga magulang ni Theo at nakita silang tatlo na walang mga tapal o do sa loob ng tent. Sa halip na magalit, nagsulat lang ng tseke ang ama ni Theo at iniwan ito sa mesa. Nang magising si Isabel at nakita ang tseke, napagtanto niya kung ano ang nangyari. Alam niyang hindi na niya kayang harapin ang kanyang mga magulang at nagpasya siyang tapusin ang lahat. Pinuno niya ng gas ang kwarto at humiga, ngunit sa mga oras na iyon, nagaganap ang isang revolusyon sa labas. Isang bato ang tumama sa bintana at nagising si Matthew. Tinanong niya kung ano ang amoy at sinabi ni Isabel na gas ito. Nagdesisyon silang lahat na sumama sa revolusyon. Nagsimulang maghagis ng Molotov cocktail si Matthew sa mga pulis. May mga taong nagbabalak maghagis ng bomba at sumama si Theo sa kanila. Sinubukan siyang pigilan ni Matthew, pero hindi nakinig si Theo. Sumama rin si Isabel kay Theo. Hindi na kayang makilahok ni Matthew sa karahasan kaya tumakbo siya palayo. Sumugod ang mga pulis sa karamihan at nagtapos ang pelikula. Huwag kalimutang magkomento at magbigay ng thumbs up. Maraming salamat sa panonood.